Ang lean wastes ay hindi lang puro tungkol sa physical defects o yung nakikita nating paghihintay sa production line. Actually, may mga hidden operational leaks na tahimik na umuubos sa resources mo right at this very moment. We really need to look beyond the obvious para makita natin kung ano ba talaga ang tunay na root cause ng inefficiencies sa proseso mo. So, let's dive into that and go beyond the classical lean wastes. Kasi kung babalikan natin saglit ang history ng continuous improvement, the Toyota production system started with the foundational 7 classical wastes. Dito nagsimula yung early lean thinking na alam nating nag-transform sa buong manufacturing industry. Tignan nyo yung clear contrast na to. Sa original lean framework, we relied heavily on Tim Wood, right? Which focused primarily on physical process delays and obvious material defects. Pero as lean evolved at naging merged with Six Sigma methodologies, we added the letter S for skills to create Tim Woods. Kailangan nating intindihin na kahit si Taiichi Ohno, the brilliant father of TPS, inacknowledge niya na ang waste ay hindi lang talaga limited sa original 7. And remember, itong mga expanded waste na pag-uusapan natin ngayon, they do not replace Tim Wood. Rather, they deeply complement it. Which brings us to our first expanded topic, the 8th waste, talent. Ito ay isang napaka-critical na failure pagdating sa pag-utilize ng human potential sa loob ng isang kumpanya. Strictly defining this, talent waste occurs when you fail to maximize the actual abilities and the creative problem-solving skills ng mga tao mo. Sa Lean Six Sigma, committing this is an absolute operational sin. Bakit? Kasi you are actively paying for your workers' intellectual capacity and experience. Tapos sinasayang mo lang sa mga bagay na hindi naman nag-a-add ng value sa customer. Nakakahinayang, di ba? Isipin natin ito sa operational context ng isang BPO. Imagine forcing a highly skilled subject matter expert, isang SME na kabisado na ang buong process flow, na gumawa lang ng basic manual data entry o mag-compile ng daily attendance sheets. Imbes na bigyan mo siya ng kalayaan na i-optimize yung mismong process, mag-mentor ng mga baguhan o mag-solve ng complex client escalations, naka-assign siya sa isang very low-value task. This pitfall directly drains your operational capability. Sundan natin itong pipeline na to. Kapag ang isang empleyado na may high skill profile ay nilagay mo sa isang low-value task, ang direct output niyan ay wasted potential, straight up. This specific flow destroys team morale dahil nararamdaman ng tao na hindi siya na-value. And at the same time, it bottlenecks your overall process efficiency kasi hindi mo ginagamit yung pinakamagaling mong tao sa tamang problema. Now, mula sa pagsasayang ng individual talent, lumipat naman tayo sa mas malaking operational problem, ang the waste of ideas. Ang waste na ito, madalas itong mangyari kapag ang leadership ay puro top-down decisions ang ginagawa na zero insights mula sa frontline. Let's use an F&B example, tulad ng isang fast food chain like Jollibee. Paano kung ang mga corporate architects ang nag-design ng buong kitchen layout based strictly on visual aesthetics, pero completely ignored nila ang operational reality ng mga frontline fry crew na nandoon mismong gumagalaw araw-araw? Ang mangyayari niyan, magkakabanggaan ang mga crew during peak lunch hours kasi hindi practical yung layout para sa mabilisang movement. Pansinin ninyo ang equation na ito, mga yellow belts. Leadership decision followed by no frontline input will automatically equal operational failure. Laging ganyan. Kapag nag-design ka ng proseso nang hindi man lang kinakausap ang mga taong gagawa nito, yung process na yan will look incredibly perfect in theory and on paper, pero instantly, it will fail on the production floor the moment you deploy it. Kaya sa Lean Six Sigma, we actively eliminate this waste of ideas by utilizing these specific tools. Hindi tayo pwedeng umasa lang sa hula. Gumagamit tayo ng mga structured brainstorming tools at nagpapatakbo ng mga Kaizen events kung saan kasama talaga ang mga operators. But more importantly, we foster psychological safety. Binibigyan natin ng standard platform ang mga empleyado to safely capture their insights nang walang takot na mareprimand o mapagalitan. Because honestly, that is how you turn frontline ideas into actual, tangible process improvements. Okay, kung ang classical waste ng waiting ay physical waste of time and movement, meron din tayong katumbas niyan sa financial side, the waste of capital or stagnant cash. Defining this strictly, capital waste is the failure to deploy your money to improve flow or reduce defects. Tandaan nyo, hindi porke nakatago ang pera mo sa bangko ay nagsisave ka na.
Minsan, by failing to invest in improvements that would actually generate process value, you are secretly bleeding money through sustained inefficiencies. Tignan natin ito sa isang logistics network o kaya sa sitwasyon ng isang government agency like LTO. Imagine a scenario where operations suffer from massive backlogs at yung mga tao nag-overtime na araw-araw. Pero imbes na mag-invest ang management sa isang desperately needed na automated sorting system o kaya mag-upgrade ng IT infrastructure, they strictly refuse automation investments and just hoard the cash. Pilit nilang tinitipid ang budget pero hindi nila nakikita na ang buong operasyon ay unti-unti nang bumabagsak dahil sa sobrang volume. Pansinin nyo itong chain reaction na to. Kapag meron kang delayed upgrades, you basically force your entire operation back into manual processing. At dahil mas mabagal at sobrang prone sa errors ang manual work, this ultimately results in a massive waste of cash. Mapupunta lang yan sa overtime pay, sa rework at sa mga lost customers. Sa Six Sigma, we don't just guess, we use hard statistical data para i-guide ang mga investment decisions na ito.